Pastor Manuel Angko, bumabati sa inyo ng magandang umaga at masaganang pagpapala ng Panginoon. Patuloy pong nagpapasalamat sa inyong patuloy na panonood, pag-subscribe, pag-like at pag-share po ng ating video ito. At ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa ating ikalawang lesson sa Growing Disciple. Ang pamagat po nito ay bakit kailangan nating ma-born again. Okay? So, para maintindihan po natin ito, basahin po muna natin yung John chapter 3 verse 1 hanggang 8. Sa aklat po ni Juan chapter 3 verse 1 to 8, doon po natin mababasa yan, no? Ganito po ang sinasabi. John 3, 1 to 8. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinapanganak sa Espiritu. Sinabi rito ng Panginoong Jesus na kailangan daw na ma-born again ang isang tao dahil sa mga sumusunod na kadahilan. Una, yung binigay niyang dahilan kung bakit kailangan ng tao ay ma-born again ay makikita natin sa verse 3. Sabi rito, sumagot sa Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ang unang dahilan po na ibinigay ng Panginoon kung bakit kailangan mong ma-born again o kailangan ma-born again ng lahat ng tao, sapagkat ang sabi rito, pag hindi nagkagayon, pag hindi ka na-born again, sabi rito ay hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos sa buhay mo. Okay? Alam nyo, ang isang tao kapag hindi pa siya born again, hindi pa ang Diyos ang naghahari sa buhay niya. Makikita natin yan doon sa Efeso 2:1 hanggang 2. Sino ba ang naghahari sa taong hindi born again? Hindi pa napo-born again. Tingnan nyo Efeso chapter 2 verse 1 and 2. No? Ipinaliwanag sa atin doon na hindi pa ang Diyos ang naghahari sa mga taong hindi pa born again. Efeso 2:1 hanggang 2. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. Ang mga espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong pinapupuotan ng Diyos. Okay. Ang isang tao daw na hindi pa born again o hindi pa nagkakaroon ng born again experience ay hindi pa ang Diyos na naghahari sa kanya. Sabi rito, ang naghahari sa kanya una, sa verse 2,
yung mga espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ito yung sabi rito, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Umaayon kayo sa takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. May force, no, sa himpapawid, at yun yung mga espiritu, masasamang espiritu na nag-ahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ayaw pinagsasabihan, ayaw itinutuwid, lumalaban, ayaw sumunod sa gobyerno, ayaw sumunod sa magulang, laging palaban, no? Ganyan, no? At ang sabi rito, pangalawa, ang bukod dun sa masamang espiritu o sa kapangyarihan ni Satanas, yun ang sinusunod. Pangalawa, meron pang sinusunod. Nasabi rito sa verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa likas na kalagayan natin, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Ang sabi dito ay bukod sa ang masamang espiritu ang nag-ahari sa kanila, pangalawa, sila ay pinaghaharian ng kanilang sariling pagnanasa, hilig ng katawan at sumusunod sa hilig o tuntunin ng pag-iisip. At ito ang dahilan kung bakit sila ay kabilang sa mga taong kinapopootan ng Diyos. So kapag hindi pa born again ang isang tao, hindi pa siya pinaghaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, kailangan kayo ay maipanganak na muli. Bakit? Kapag naipanganak na muli ang isang tao, doon pa lang niya mararanasan na siya ay pagharian ng Diyos sa kanyang buhay. No? Si Jesus na maghahari sa kanyang buhay, hindi na siya. No? At pangalawang reason kung bakit kailangan nating ma-born again, tingnan niyo po sa John chapter 3 verse 4. John 3:4, makikita po natin. Ito po ang sinasabi rito. John chapter 3 verse 4. Paanong may papanganak pang muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ito ni Nicodemo. Tapos tuloy natin sa verse 5. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pangalawa pong dahilan kung bakit kailangan ma-born again ka o kailangan nating ma-born again, sapagkat ito po ay isang requirement para makapasok ka sa langit. Para bang nag-apply ka sa isang pabrika, may mga requirements yan para matanggap ka, para makapasok ka. Kailangan 5'7", pag bumaba ka doon, hindi ka qualified. Kailangan college graduate, pag high school graduate ka lang, hindi ka qualified. So ganoon din naman sa langit. Ang requirement sa pagpasok sa langit, you must be born again. Kailangan ikaw ay ma-born again. Kaya sinabi ni Jesus, kailangan kayo ay ma-born again. Dahil unang-una, hindi mo mararanasan ang pag-ahari ng Diyos sa buhay mo hanggat hindi ka born again. Ang magiging sunod-sunuran ka kay Satanas sa lahat ng gusto ni Satanas, at sunod-sunuran ka sa lahat ng gusto ng katawan mo, ng hilig ng iyong katawan, ang pita ng laman, hanggat hindi ka born again. Mararanasan mo lang sumunod sa kalooban ng Diyos kapag ikaw ay na-born again. Pangalawa, pag hindi ka born again, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Now, paano ba ma-born again? Ito yung tanong ni Nicodemo sa verse 4, di ba? Nagtaka pa siya, sabi niya, paano kung may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Siyempre, malaki na yun. Makakabalik pa ba siya sa tiyan ng kanyang nanay para ipanganak na muli? Yun yung maliit na baby, hirap na hirap yung nanay na ipanganak yung baby. How much more yung malaki na, no? Hindi naintindihan ni Nicodemo yung sinasabi ni Jesus. Akala niya literal na babalik ka sa tiyan ng nanay at iiri ka uli, ipanganganak ka uli. Hindi po ganon. Ayon po kay Apostol Pedro, tingnan po natin, paano daw po naboborn again ang isang tao? Maaring yung tanong ni Nicodemo, paano maboborn again ang isang tao? Maaring tanong mo rin yan
Maaaring tanong din natin yan, no? Paano nga? Paano nga ba? Tingnan natin sa unang Pedro para masagot po yung tanong. Unang Pedro 1:23, no? Ganito po ang sinasabi. 1 Peter chapter 1 verse 23. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Paano ba ma-born again ng isang tao? 1 Peter chapter 1 verse 23. Sabi rito, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Paano daw naboborn again ang isang tao? Naboborn again daw ang isang tao sa pamamagitan ng buhay na salita ng Diyos. Ano po yung buhay na salita ng Diyos? Ito po yun, Bible. So, naboborn again ang isang tao pagka sa pamamagitan ng Bible, no? Pagka nabasa mo ang Bible, pagka napakinggan mo ang Bible. Sabi nga sa Roma chapter 10 verse 17, sa aklat po ng Roma chapter 10 verse 17 ay ganito po ang sinasabi. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Alam niyo mga minamahal, naboborn again ng tao sa pamamagitan ng pakikinig sa Bible, no? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yung pananampalataya mo dumadating sa iyo dahil sa mga napapakinggan mo sa Bible. So ang true faith, it cometh by hearing. Dumarating ito sa pamamagitan ng pakikinig. So pagka may dalawa po kasing klase ng pananampalataya, yung tinatawag natin fanatical faith at saka yung intellectual faith. Yung intellectual faith, ito po yung bunga ng pakikinig sa Bible. Nagkaroon ka ng unawa, dumating sa iyo ang unawa, nalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang nagpalaya sa iyo. Intellectual, naintindihan mo kung bakit ka nandyan. Hindi ka isang bulag na tagasunod, no? Nasunod ka lang nasunod kahit mali na yung sinusundan mo, sunod ka pa rin nasunod. Hindi intellectual faith yun. Ang pangalawa naman na klase ng pananampalataya ay yung tinatawag ng fanatical. Ano naman yung fanatical? Ang fanatical faith, ito yung galing sa minanang turo, no? Na kinukundi na nga ng Panginoon dun sa Matthew chapter 15 na pinapalitan na ng tao yung tamang pananampalataya ang ipinapalit yung mga minanang aral, mga minanang turo mula sa mga ninuno at itinuturong aral ng Diyos. Hindi na nga nasusunod yung Bible, nagdadagdag pa. Sinasabi na nga ng Bible, bawal magdagdag, bawal magbawas, ginagawa pa rin nila. So, ayaw ng Diyos ng fanatical faith. Yung bang kinagisnan, yung katwiran dito na kami nagising dito na kami mamamatay. Mali po yun. Kung nagising kang nasusunog ang bahay mo, hindi ka tatakbo, hindi mo ililigtas ang sarili mo. So, hayaan mo lang mamatay ka. Kung nagising ka sa mali, hindi mo itatama ang pananampalataya mo. Nandiyan naman ang Bible, nagtuturo ng tama. Bakit hindi natin tanggapin? Bakit pinipilit natin yung ating mga kinagisnan na wala namang batayan mula sa Biblia? At ikapapahamak pa natin. So ang tamang pananampalataya pala ay bunga ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Pagka dumating sa iyo ang unawa, dumating sa iyo yung pagkaunawa sa katotohanan, yun ang oras na tinatawag na ikaw ay na-born again. Naipanganak kang muli, no? Yung naipanganak kang muli sa bagong kaalaman mula sa Biblia. At tinatalikuran mo na yung dati mong alam na wala namang batayan mula sa Bible, no? At nagdadala lang sa iyo sa kapahamakan. Hindi naman nakakatulong sa iyo para mabago ang buhay mo. Ganun pa rin, alipin ka pa rin ng kasalanan. Sunod-sunuran ka pa rin sa gusto ng diablo. Sunod-sunuran ka pa rin sa gusto ng sarili mo, ng katawan mo, ng layaw mo. So hindi ka maililigtas noon, mapapahama ka. Ngayon, pagka na-born again ka, hindi ka na sunod-sunuran ngayon kay Satanas. Hindi ka na sunod-sunuran sa pita ng laman mo. Sunod-sunuran ka ngayon sa salita ng Diyos, no? Salita ng Diyos na buhay, ang Bible. So, sabi nga dun sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2, ganito po ang sabi ni Paul, no? Si Apostle Pablo ay nagpaalala, sabi niya rito, mga kapatid,
Ngayon, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo, yung Bible, no? Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Ito pala dapat talaga ang saligan ng pananampalataya, ang Biblia. Ang sabi rito, naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. So, ang nakaka-born again ho ay ang buhay na salita ng Panginoon. Kapag ito po ay binasa mo, napakinggan mo at dumating sa iyo ang unawa, yun yung oras na ikaw ay naipapanganak na muli, no? Sabi nga ni Jesus sa verse 7, sabi rito sa verse 7, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, lahat ay kailangang ma-born again. Lahat ng tao kailangan ma-born again kasi lahat ng tao ay napailalim sa kapangyarihan ni Satanas. Naging sunod-sunuran kay Satanas. So, ang paraan para makalaya kay Satanas, para maputol ang tanikala na nag-uugnay sa iyo at kay Satan, kailangan mong maipanganak na muli. Kahit sa impyerno, ito yung pinangangaral dun eh. Sa hell, tingnan nyo sa Lucas 16:29. Kahit sa impyerno, Bible ang ipinangangaral. Sabi rito, Luke chapter 16. Pagdating ng tao sa impyerno, ito rin yung pangangaral sa kanya eh. Lucas 16:29, ano sabi rito? Sabi po rito ay ganito, no? 16:29. Ngunit sinabi ng mayaman, umpisa natin sa 27 para maintindihan natin yung kwento. Ngunit sinabi ng mayaman sa impyerno ito, conversation ito nung mayaman at saka ni Amang Abraham. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po Amang Abraham, ipinakikiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, yun ang kanilang pakinggan. So, anong sabi ni Abraham? Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang Bible, yung mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta, Bible ang tinutukoy doon. Yun ang kanilang pakinggan. Dahil sa pamamagitan nun, naboborn again ng isang tao. At ang lagi niyong tatandaan, yan ang requirement ng pagpasok sa langit. Kaya you must be born again. Bakit kailangan nating maborn again? Para pagharian tayo ng Diyos, una. At pangalawa, para makapasok tayo sa langit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumayin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo.